Magandang araw sa inyo mga tol. Ngayong araw, samahan niyo ako na palitan yung ibang parts ni ADB 160. Bagong taon, bagong pyesa para kay ADB 160. Let's go! Ngayong araw mga tol, papalitan natin yung ibang parts ni ADB 160. I-upgrade natin siya mga tol. Ito yung pinaka regalo natin sa ating ADB dahil sa kanyang serbisyo sa atin. Yan mga tol, papalitan natin yung brake lever niya. Yan, since meron na rin kasi siyang gas-gas. So, bihisan natin siya, palitan natin. Then yung kanyang brake fluid top cover. So, papalitan natin yan mga tol. Ito mga tol, yung parts na nabili natin. Para sa brake lever, ito. Tignan nyo mga tol. Tignan nyo ba? Ayan siya mga tol. Oh. Bagong-bago, makinis na makinis. And sure ako, babagay talaga to sa ADB 160 natin. Yung colorway na pinili natin is, syempre, same dapat ng colorway ni ADB 160. Para sa akin para sa akin, mas prefer ko yung ganun. Para hindi masyadong madaming kulay yung ADB 160 natin. Then, yung brake fluid top cover. So, para dito yan mga tol. Yan. Kung magugustuhan niyo yan mga tol, ilalagay ko sa description yung link para at least kung gusto nyo ring i-apply sa mga ADB 160 nyo, is meron na kayong mapupuntahan na link para makabili. Okay, simulan natin mga tol. Ngayon mga tol, unahin natin yung brake fluid top cover ni ADB 160. Ito. Siyempre mga tol, kailangan natin ng mga tools para mabaklas at makabit ng maayos ang mga pyesa. Una, tanggalin muna natin yung top cover. Unahin natin dito sa left side. So, ito yung tinanggal nating takip mga tol. So, dapat itong goma is hindi natin tatanggalin mga tol. Ilalagay pa rin natin yan. Ang papalitan lang natin is itong takip. Pero yung goma, iiwan natin yan mga tol. Ito yung laman niya mga tol. Meron ng kasamang Allen wrench at meron na rin kasamang tornilyo. So, ito siya. Kabit natin mga tol. Ito yung sinasabi ko mga tol. Diyan pa rin yung goma niya. Then, ito na yung bagong takip. Then yung tornilyo, siguraduhin natin mga tol na yung paghihigpit natin is tama lang na walang hangin na makakapasok. Kasi pag sobrang higpit, baka masira yung rubber. Parang rubber gasket yata yun mga tol. So tama lang na maramdaman natin na mahigpit na. Higpitan natin kabilaan, basta huwag masyadong mahigpit. Maano naman natin yung mga tol kung masyado nang mahigpit. Wala pa kasi akong mga tol, torque wrench. So importante yung torque wrench mga tol para at least sure tayo na hindi sobrang higpit at hindi rin sobrang luwag. Ayan, feeling ko goods na tayo dyan mga tol. So eto siya. So same procedure lang mga tol. Kung paano yung ginawa natin dito sa left side, ganun din yung gagawin natin sa right side. Ito mga tol, pwede natin itabi to, yung stock na parts niya, para at least, pagka nagkaroon ng problema, may babalik natin. Dito naman tayo sa kabila mga tol. So paalala lang ulit mga tol, dapat hindi siya masyadong maigpit
At syempre, hindi rin masyadong maluwag. Huwag nating puwersahin. Pagka hindi siya pumapasok, huwag nating ipilit. Okay na mga tol. Tignan natin. Depende na lang sa preference nyo kung pagantong way yung gusto yung pagbasa ng ADB or pabaligtad. Nasa sa inyo yun mga tol kung ano yung prepared nyo na maging output ng top cover ng brake fluid nyo. Brake lever naman ang isunod natin mga tol. Ito yung brake lever niya. Yan. Kapit natin mga tol. Tingnan natin kung ano magiging itsura. This time mga tol, unahin natin sa right side yung pagbaklas ng brake lever. At gagamit tayo ng wrench na size 10. Tara. Tanggal na natin. Ngayon naman, yung ibabaw. Ito na mga tol, tanggal na natin. Since walang kasamang screw saka nut yung binili natin, isang gagamitin pa rin natin yung stock. Okay? Ayan mga tol, tapos na natin yung kabila. Kita nyo ba mga tol? Ayan na siya. Tura niya. Ngayon, dito naman tayo sa kabila mga tol. Pagdating naman dito sa left side mga tol, kailangan pa rin natin ng 10mm na wrench. Tapos, sa ibabaw naman is flat screw. So, yun ang kailangan natin. Ito na mga tol, natanggal na natin yung sa left side na brake lever. Kabit na natin yung bago. Siya mga tol. Nga pala, yung binili natin na brake lever is wala siyang, alam niyo yung brake lock, na kapag pinush siya is kusa siyang magbi-brake. So parang kung sa kotse is handbrake. So meron din sa motor na parang brake lock. Halimbawa, nasa pa-inclined or pa-declined kayo na nakahinto, so pwede nyo gamitin yon. Pero hindi yun yung in-avail natin mga tol. Ang in-avail lang natin is yung plain lang na walang ganon. Okay mga tol, nakabit na natin. So ang crucial part dito, since ang start natin, ang engine start natin kay ADB is gagamitan siya ng brake dahil merong nagti-trigger dito na parang switch para makapag-start engine tayo. So yun muna yung unang titestingin natin. So hopefully, hindi nagkaroon ng problema at tama yung installation natin, gagana yung start natin, yung start engine natin. Tara, subukan natin. Okay, the moment of truth. Success! So, ayun mga tol, nag-start yung motor natin. So, ibig sabihin mga tol is tama yung pag-install natin ng brake lever. So, yun mga tol, ito na yung itsura niya. Yan. Brake lever, tsaka brake fluid, top cover installation or upgrades. And by the way mga tol, yung nabili natin na brake lever, marami siyang adjustment or meron siyang settings or adjustment. Kung makikita nyo sa part na to is meron siyang number at meron siyang switch dito. So para yan mga tol sa tension neto. So kapag mas mababa is mas malapit siya sa handle.
Lagay natin sa 1. Ayun, kung nakita nyo mga tol, halos dikit na siya rito. Di ba? So kung gusto mo na medyo mas malayo para mas maganda yung grip mo, or kung mas mahaba at mas malaki yung kamay mo, so I prefer na, or I suggest na isagad nyo na siya. Ayan. Sagad nyo siya sa mas malayo para maganda yung grip nyo. Ito, pwede nating i-adjust din to mga tol. Kung makikita nyo, mayroon siyang screw dito. So para saan yan? Pwede siyang humaba or umiksi. So subukan natin. Allen wrench pa lang kailangan, hindi screwdriver. Luwagan natin. Yan, so maluwag na siya. Yan, pwede siyang mahaba, pwede rin siyang maiksi. So depende sa ano yung trip nyo na itsura or feels para sa brake lever nyo. So, ganyan or ganito. At isang bagay pa mga tol, kung mapapansin nyo, na babaluktot natin siya ng ganito. So, anong pwedeng advantage niyan mga tol? Unang-una is pag tumumba ka, so hindi siya kagad mababalik. Pag tumumba ka, pwedeng gumanon na muna siya, iwas balik. Isa sa mga advantage din yun mga tol. At syempre, pinaka benefits talaga niyan is yung looks niya. Kasi talagang astig siya mga tol. Lalong nagmukhang adventure scooter si ADB. Ngayon na mga tol, kabit na natin uli yung ating cellphone holder. Tinanggal ko kasi muna siya dahil baka makasagabal doon sa paglagay ng top cover ng brake fluid. So ngayon, pwede na natin siyang ibalik. At ito na si ADB mga tol. Tignan natin. Ngayon naman mga tol, i-road test ko siya dito sa loob ng subdivision. So salamat sa pagsama sa akin at sana huwag kalimutan mag-subscribe at hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na katulad dito. So yun lang mga tol, ingat tayo palagi, more power sa ating lahat, and God bless.